Nang magsimulang magturo si Claire Wilson sa Westerbrook High School, nakilala niya ang estudyanteng si Eric, na humiling sa kanya na turuan siya upang maabot ang kinakailangang marka sa kanyang SATs, at makapasok sa University of Texas, tulad ng ginawa ni Claire noon. Pumayag ang babae, ngunit pinili niyang itago ang mga sesyon ng pagtuturo mula sa kanyang asawang si Matt. Hindi rin sinabi ni Eric sa kanyang matalik na mga kaibigan, sina Josh at Logan. Makalipas ang ilang linggo, dinala ni Claire si Eric sa isang tour sa University of Texas. Doon, nakasalubong nila si Cody, ang nakatatandang kapatid ni Logan, at ipinakilala ni Eric si Claire bilang kaibigan niya. Kinabukasan matapos ang tour, bigla ang hinalikan ng estudyante ang guro pagkatapos ng klase, kaya agad niyang tinapos ang kanilang sesyon ng pagtuturo at sinabihang lumayo siya. Ngunit kinabukasan, nagmakaawa si Eric na pag-isipan niya itong muli at nangakong hindi na siya gagawa ng anumang hindi na angkop. Sa kanilang susunod na sesyon, hinintay ni Claire ang estudyante, ngunit hindi ito sumipot. Sa isang school dance, nakaramdam ng selos si Claire nang makita niyang sumasayaw si Eric kasama ang kanyang ex na si Allison. Hinarap niya ito kung bakit hindi ito dumalo sa kanilang sesyon ng pagtuturo, kaya't inamin na rin ng binata na lumayo siya dahil hindi niya ito matanggal sa kanyang isipan. Sa huli, sinenyasan siya ni Claire na sumama sa kanya sa kotse, at magkasama silang umalis patungo sa isang bakanteng paradahan, kung saan sa wakas ay nagpalakpakan sila. Matapos ang kanilang lihim na pagtatagpo, umuwi si Eric, kung saan tinanong siya ng kanyang ina, si Sandy, kung kumusta ang sayaw. Sinabi niyang nag-enjoy siya. Samantala, sa labas ng kanyang bahay, nakaupo si Claire sa kanyang kotse, litong-lito at hindi makapaniwala sa nangyari. Pagpasok niya, nakita niya si Matt na tumutugtog kasama ang kanyang mga kabanda. Tinanong siya nito kung gusto niyang sumali, ngunit sinabi niyang pagod siya at matutulog na lang. Sa kanyang kwarto, nakangiti si Eric habang inaalala ang katotohanang nakipagpalakpakan siya sa kanyang guro. Kinaumagahan, nakipagkita siya kina Logan at Josh, at nang tanungin siya kung saan siya pumunta matapos ang sayaw, sinabi niyang hindi maganda ang pakiramdam niya kaya umuwi siya. Ngunit nang umalis si Logan saglit, tinanong siya ni Josh, na matagal na niyang kaibigan, kung ano talaga ang ginawa niya matapos ang sayaw. Upang mapawi ang pagdududa ng kaibigan, sinabi ni Eric na may nakilala siyang isang babae sa trabaho, ngunit medyo komplikado ang sitwasyon. Ilang minuto ang lumipas, habang inaalala ang mga nangyari noong gabi, nag-text siya kay Claire at sinabing hindi niya ito matanggal sa kanyang isipan. Binasa ni Claire ang mensahe, ngunit agad itong binura sa kanyang cellphone. Sa Lunes, hinarap ni Allison si Eric at tinanong kung bakit siya umalis sa sayaw nang hindi nagpapaalam. Humingi siya ng paumanhin at sinabing masama ang pakiramdam niya, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Allison at basta nalang lumayo. Sa klase, hindi mapigilan ng binata ang titigan si Claire habang ipinapamahagi nito ang kanilang mga nasuring papel. Nang ibigay ni Claire ang papel niya, sinabi nitong maganda ang kanyang nagawa, kaya't napangiti siya. Maya-maya, tinawag siya ni Claire upang kausapin ng pribado. Sinabi nitong magkita sila sa dati nilang tagpuan pagkatapos ng soccer practice, na kanyang ikinatuwa. Habang naghihintay sa bakanteng paradahan, nakita ni Eric ang bagong post ni Claire online at nilike ito. Natanggap ni Claire ang notification, nakita ang ginawa ng binata, at napamura siya sa sarili. Pagpasok ni Eric sa kanyang kotse, agad siyang sinermonan ni Claire dahil sa pag-like ng kanyang post, ipinaalala sa kanya na maaaring makita ito ng kanyang asawa. Nais ni Claire na magtakda sila ng mga patakaran sa kanilang relasyon, tulad ng hindi pagsasabi kahit kanino, pagkikita lamang tuwing Lunes, walang lihim na pagkikita sa paaralan, walang larawan, at pagbabago ng pangalan niya sa cellphone ni Eric. Ipinakita ni Eric na pinalitan na niya ang pangalan ni Claire sa kanyang telepono at inalis ang like sa post nito, ayon sa gusto niya. Matapos nilang magkasundo, sinabi ni Claire na Lunes nga ngayon, at sa kanya inalis ang kanyang tapal odo upang muli silang magpalakpakan. Kinagabihan, pag-uwi ni Claire, naabutan niyang naghanda ng hapunan si Matt. Tinanong siya nito kung ayos lang siya matapos makita ang tila balisa niyang hitsura. Sinabi niyang maayos siya, ngunit nagkaroon siya ng masamang araw sa trabaho. Tinawag siya ni Matt para yakapin, at siya naman ang nagtanggal ng tapal odo nito upang palakpakan siya. Ilang araw ang lumipas, habang kasama ni Eric ang kanyang mga kaibigan sa paaralan, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Claire sa ikalawang palapag. Samantala, tinanong ni Claire ang French teacher na si Catherine kung gusto nitong uminom sa Sabado, at pumayag ito. Nang dumating ang Sabado, naiwan si Eric sa bahay upang bantayan ang kanyang mga nakababatang kapatid habang may date ang kanyang ina. Habang si Claire at Catherine naman ay umiinom sa isang bar. Pumunta si Claire sa restroom at impulsively, kumuha ng isang mapanuksong selfie, at ipinadala ito kay Eric.
Masayang tumugon ang binata, ngunit nang sabihin niyang gusto niya itong makita agad, sinabi ni Eric na hindi siya makakapunta, dahilan upang madismaya si Claire. Nang hindi ito sumagot, nagbago ang isip ni Eric at sinabing pupunta siya sa kanilang dating tagpuan sa loob ng 30 minuto. Bago siya umalis, tinanong niya si Lian kung maaari nitong bantayan ang kanyang mga kapatid. Nagtagal, dumating siya sa parking lot kung saan naghihintay si Claire sa kanyang kotse. Agad niyang gustong magsimula, ngunit pinigilan siya ni Eric. Ipinaliwanag niyang nalito siya dahil siya mismo ang nagtakda ng patakarang tuwing Lunes lang sila maaaring magkita. Binalewala ni Claire ang kanyang mga alalahanin at hinalikan siya, ngunit muli siyang pinigilan ni Eric upang sabihin na hindi lang niya nais ang kanilang pisikal na ugnayan. Sinabi niyang talagang gusto niya si Claire dahil matalino ito, maganda, at iba sa lahat ng babaeng nakasama niya. Na-flatter si Claire at sinabing gusto rin niya ito, kaya napangiti si Eric bago sila muling nagpalakpakan. Pag-uwi ng binata, nadatnan niyang galit ang kanyang ina. Tinanong siya nito kung saan siya nanggaling at bakit iniwan ang kanyang mga kapatid sa iba. Nagsinungaling si Eric at sinabing pumunta siya kina Logan upang isauli ang isang aklat, ngunit alam ng kanyang ina na hindi ito totoo dahil tinawagan niya ang kaibigan ng anak. Ipinabatid nito sa binata na may nangyari sa kanyang kapatid habang wala siya, kaya't labis niyang dinamdam ang kanyang kapabayaan. Makalipas ang ilang linggo, magkasama sina Claire at Eric sa isang inuupahang bahay sa malawak na rancho. Kinuha na niya ng video ang guro habang pabirong ginagabayan siya sa isang tour sa bahay. Habang pinagmamasdan ang magandang tanawin sa labas, binati siya ni Claire ng maligayang kaarawan, bago paalalahanan siyang burahin ang video, na agad naman niyang ginawa. Sa hapunan, ibinahagi ng guro na pumanaw ang kanyang ina dahil sa kanser noong siya'y 9 na taong gulang. Naging emosyonal siya at humingi ng paumanhin, ngunit sinabi ni Eric na ayos lang at gusto niyang malaman pa ang tungkol sa buhay nito. Kinabukasan, paggising nila sa kama, tumunog ang telepono ni Claire, tawag mula sa kanyang asawa. Lumayo siya upang sagutin ito, at habang nakikipag-usap siya kay Matt sa labas, pinanood siya ni Eric mula sa kusina. Upang tapusin ang tawag, sinabi niya sa kanyang asawa na may seminar siyang kailangang puntahan. Pagbalik niya sa loob ng bahay, napansin niyang nanlalamig si Eric, kaya nagpaumanhin siya at sinabing wala siyang pagpipilian kundi sagutin ang tawag. Nagsimulang lumayo ang binata, ngunit pinigilan siya ni Claire. Ilang saglit ang lumipas, mahigpit na inutusan siya ni Eric na alisin ang kanyang panloob na tapal-odo. Nagulat si Claire, kaya inulit ito ng binata ng mas madiin. Sinunod niya ang utos nito, at doon mismo sa hapagkainan sila muling nagpalakpakan. Nang hapong iyon, nagpalipas ng oras ang dalawa sa bakuran, at tinuruan ni Eric si Claire kung paano gumamit ng ipinagbabawal na asin. Kinagabihan, inamin ni Claire na hindi pa siya nakipagpalakpakan sa ibang lalaki bago siya ikinasal kay Matt. Sinabi niyang kusa niya itong pinili, kaya hindi rin siya uminom o nakipag-date noong nasa kolehiyo pa siya. Pagkatapos, tinanong niya si Eric kung gaano katagal sila naging magkasintahan ni Allison, at sinagot niyang 6 na buwan. Sinabi ng guro na marami pa siyang makikilalang babae sa kolehiyo, at mahabang buhay pa ang naghihintay sa kanya. Nasaktan si Eric sa kanyang mga sinabi, kaya't lumayo siya sandali. Maya-maya, sinundan siya ni Claire at tinanong kung bakit siya nanlalamig. Inamin ng binata na hindi niya nagustuhan ang tila casual na pagbanggit ni Claire sa ibang babaeng makikilala niya sa kolehiyo, at sa katotohanang bukas ng umaga, babalik na ito sa kanyang asawa na para bang walang nangyari sa kanilang dalawa. Ipinaliwanag ni Claire na hindi naman siya gugustuhin ni Eric kapag nasa kolehiyo na ito, dahil siguradong magsasawa rin siya sa kanya. Ipinaalala rin niya sa binata na isinusugal niya ang buong buhay niya para lang makasama ito. Dagdag pa niya, ayaw niyang umuwi kinabukasan dahil gusto niyang manatili sa piling ni Eric, pero alam niyang hindi pwede. Nang nagsimula siyang umiyak, niyakap siya ni Eric, humingi ng paumanhin, at sinabing mahal niya ito. Sa ikinagalak ng binata, sinabi rin ni Claire na mahal niya ito. Pagkatapos, nagtungo sila sa silid upang muling magpalakpakan. Kinabukasan, sinulit ng dalawa ang kanilang huling oras sa rancho bago bumalik sa bayan. Pagdating ni Eric sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina at sinabing umaasa siyang nag-enjoy ito sa bakasyon kasama ang mga kaibigan. Bago ito umalis papuntang trabaho, binati niya ang anak ng maligayang kaarawan at iniwan ito sa kusina kasama ang kanyang cake. Samantala, nasa bar si Claire, naghihintay na magsimula ang tugtugan ng banda ni Matt. Di nagtagal, dumating si Catherine, at nagpasalamat si Claire sa pagtanggap ng kaibigan sa kanyang imbitasyon. Nang hindi sila pansinin ng bartender, palihim na kumuha ng alak si Catherine mula sa likod ng bar, at sabay silang tumakbo papunta sa parking lot upang inumin ito. Tinanong ni Catherine si Claire kung saan ito nagpunta noong weekend, at sinagot niya itong nasa Dallas siya para sa isang kumperensya. Gayunman,
Alam ni Catherine na nagsisinungaling ito, at sinabing napapansin niyang tila may kakaibang glow ito kamakailan. Alam niyang may lihim itong relasyon. Nagulat si Claire at itinanggi ang akusasyon, iginiit na nasa isang work trip siya kasama ang dating mga kasamahan sa paaralan. Sa kalaunan, dahil sa patuloy na pangungulit ng kaibigan, bumigay si Claire at inamin na may karelasyon nga siya. Sa halip na magalit, tila natuwa pa si Catherine at sinabing nauunawaan niya kung bakit niya ito ginagawa. Sa una, ayaw pang sabihin ni Claire kung sino ito, pero nang ipahayag niyang mas bata ito sa kanya, lalong naging interesado si Catherine. Dahil sa kalasinggan, sa wakas ay inamin ni Claire na ang karelasyon niya ay si Eric, ang kanyang estudyante. Sa una, inakala ni Catherine na nagbibiro ito at natawa, ngunit nang mapagtanto niyang seryoso si Claire, napalitan ng pagkagulat at pag-aalala ang kanyang mukha. Ipinaalala niya kay Claire na estudyante niya si Eric, at ang pakikipagrelasyon dito ay isang matinding pang-aabuso sa kapangyarihan, kahit pa nasa tamang edad na ito. Sinubukan ni Claire na ipagtanggol ang sarili, sinabing nagmamahalan sila at ito ay isang tunay na relasyon sa pagitan ng dalawang taong may malay na pumayag sa relasyon. Gayunman, sinabi ni Catherine na wala siyang pagpipilian kundi i-report ito sa pamunuan ng paaralan. Lumayo si Catherine, at noon lang napagtanto ni Claire ang nagawa niya, at kung ano ang maaaring mangyari ngayong nabunyag na ang kanyang lihim. Kinabukasan, dahil sa matinding pagsisisi, inamin ni Claire kay Matt na may relasyon siya sa kanyang estudyante. Samantala, dumating ang dalawang pulis sa bahay ni Eric upang kausapin siya. Tinanong nila siya tungkol sa likas na katangian ng kanyang relasyon kay Claire. Sinabi niyang tinutulungan siya nito sa pag-aaral, ngunit hindi niya talaga ito lubos na kilala. Nang tanungin siya ng mga pulis kung may ginawa bang hindi naangkop ang guro sa kanya o kung may nangyari sa pagitan nila, itinanggi niya ang mga paratang. Gayunpaman, sinabi ng mga pulis na ipinaalam na ito sa paaralan kaninang umaga at alam na nila ang buong kwento. Idinagdag pa nila na alam nilang magkasama silang bumiyahe noong nakaraang weekend. Hinimok nila ang binata na magsabi ng totoo dahil hindi makakatulong ang pagsisinungaling sa kanya o sa guro. Samantala, kausap ni Matt, na isang balisa, si Nate, kapatid ni Claire na isang pulis. Sinabi niya rito na nakikipagpalakpakan si Claire sa estudyanteng tinuturuan niya. Sa una, nagduda si Nate, ngunit sinabi ni Matt na mismong asawa niya ang umamin nito. Sinubukan ni Nate na pakalmayin si Matt sa pagsasabing kung sasabihin ng estudyante na kusang loob itong nangyari, maaaring hindi na sila kasuhan. Maya-maya, tinawagan ng estudyante ang guro upang ipaalam na dumaan ang mga pulis sa kanilang bahay at tinanong siya tungkol sa kanilang relasyon. Sinabi niyang hindi niya alam kung ano ang sasabihin, lalo na nang sabihin ng mga pulis na alam na nila ang buong katotohanan. Nakiusap siyang sabihin sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit napaiyak lang ang babae bago tuluyang ibinaba ang tawag. Samantala, pagpasok ni Logan sa kanilang bahay, nakita niyang may kausap sa telepono ang kanyang inang si Victoria. Matapos ang tawag, sinabi nito sa anak na kumalat na ang balita tungkol kay Eric at sa kanilang guro, si Ginang Wilson. Hindi makapaniwala at naguguluhan ng binata sa narinig. Kinahapunan, umuwi si Matt at nadatnan ng asawa niyang umiiyak sa kama. Sinabi niyang gusto niyang iligtas ang kanilang pagsasama. Tinanong siya ni Claire kung paano niya nagagawang tingnan pa ito sa kabila ng nangyari. Sinabi ni Matt na dahil 10 taon na silang magkasama at ayaw niyang sayangin iyon. Idinagdag niya na kinausap na niya si Nate at inamin ang lahat. Sinabi niyang kukuha sila ng abogado, magpapaterapi, at naniniwala siyang kaya nilang lampasan ang pagsubok na ito. Samantala, kinausap ni na Logan at Josh si Eric tungkol sa kumakalat na balita. Nang ipahayag ni Eric ang kanyang pag-aalala para sa guro, sinabi ni Logan na siya ang estudyante at si Claire ang guro, kaya kung nakipagpalakpakan ito sa kanya, malinaw na may mali sa kanya. Pinaalalahanan nila si Eric na huwag nang alalahanin ang maaaring mangyari kay Claire, ngunit sinabi niyang hindi nila nauunawaan ang pinagdadaanan niya bago umalis sa silid. Habang kumakain, sinabi ni Matt kay Claire na nag-leave muna siya sa trabaho para sa ilang araw. Tumayo ang babae mula sa upuan at sinabing lalabas siya upang magpahangin. Sa labas, napuno ng emosyon si Claire at nagdesisyong sumakay sa kanyang sasakyan at umalis. Kinuha niya si Eric at nagpunta sila sa isang liblib na lugar. Humingi ng paumanhin ang binata sa pagsasabi ng lahat sa mga pulis, ngunit sinabi ng babae na ayos lang iyon dahil malalaman din naman nila ito kalaunan. Nang sabihin niyang natatakot siya sa maaaring mangyari sa kanyang buhay, iminungkahi ni Eric na tumakas na lang sila. Sa una, tinawanan ito ng babae, ngunit sinabi ng binata na sila ay para sa isa't isa at hindi niya kayang mabuhay nang wala ito. Sinabi niyang mahal niya ito, at naghalikan sila. Di nagtagal, nagpunta sila sa isang motel sa labas ng bayan.
Sinagot ni Claire ang tawag ni Nate na galit dahil hindi niya ito sinasagot. Pinakiusapan siya nitong umuwi na dahil maaaring tingnan ng mga awtoridad ang sitwasyon bilang isang kaso ng kidnapping. Sa loob ng kwarto, lasing na tinanong ni Claire si Eric kung magaling ba siyang guro, at sinagot nitong oo. Nang sabihin ni Eric na espesyal ang pakiramdam niya dahil pinili siya ng isang kagaya ni Claire, malamig na sinabi ng babae na nawala na ang lahat sa kanya dahil dito. Labis na nasaktan ang binata at lumayo, ngunit hinayla siya pabalik ng babae sa kama, kung saan sila muling nagpalakpakan. Kinabukasan, iniwan ni Eric ang natutulog na si Claire at lumabas ng kwarto upang tingnan ang kanyang cellphone. Nakita niyang maraming hindi nasagot na tawag at mensahe mula sa kanyang ina at mga kaibigan na nag-aalala sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Claire at hinanap si Eric, ngunit natuklasan niyang iniwan na siya nito. Samantala, pag-uwi ni Eric, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng kanyang ina, na kalaunan ay tinulungan siyang kalmayan habang umiiyak ito sa kama. Di nagtagal, napagtanto ni Claire kung ano ang tama niyang gawin. Nagmaneho siya papunta sa himpilan ng pulisya. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pasukan. Huminto siya saglit dahil sa kaba, ngunit sa huli, nagpatuloy siya hanggang sa pumasok at sumuko sa mga awtoridad. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.